Welcome sa ating explainer na ngayong araw. Kung seryoso kayo tungkol sa usapang pag-aalaga, tamang-tama ang pag-uusapan natin. Himayin natin itong Foundations of Professional Caregiving, NCI. Alam nyo, madalas nating isipin na ang caregiving is simpleng pagtulong-tulong lang sa bahay, di ba? Pero ang totoo, isa tong napakaseryoso at formal na larangan. May sarili itong aham, sining at mahigpit na standards. So kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin. Mabilis lang. Heto ang roadmap natin para sa araw na ito. Umpisahan natin sa ang pamantayan sa caregiving, susundan ng pag-aalaga sa iba't ibang yugto ng buhay, tapos home care, mga ospital at iba pa. Pagkatapos silipin natin ang 786 oras na pagsasanay at tatapusin natin sa pagtingin dito bilang isang propesyon at bokasyon. Section 1, ang pamantayan sa caregiving. Unang-una, basagin na natin yung maling akala na ang caregiving ay impormal na tulong lang na pwedeng ibigay ng kahit sinong kamag-anak natin. Sa profesional na mundo, malayo yan sa katotohanan. Itong Caregiving NC2, isa itong lehitimong kwalifikasyon mula sa TESDA. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng hula-hulaan lang. Formal itong training program para makapagbigay ng dekalidad na pangangalaga at suporta. Ang mga nakakapasa rito, sila yung mga tunay na eksperto sa pag-alalay sa mga taong may hirap sa mga pang-araw-araw na gawain. At hindi lang ito tukol sa pagpapalit ng damit o pagpapainom ng gamot ha. Ang isang certified caregiver, nakatutok yan sa kabuoang kapakanan ng kliyente. Sila ang nagtataguyod ng ginhawa, kaligtasan, kalusugan at, ito ang madalas makalimutan, emosyonal na suporta. Kumbaga, hindi ka lang nandoon para gumawa ng pisikal na trabaho. Ikaw ang magiging matibay na pundasyon para sa kanilang holistic well-being. Seksyon 2, pag-aalaga sa iba't ibang yugto ng buhay. Baka napapaisip kayo ngayon, sino ba talaga ang mga partikular na inaalagaan ng mga highly trained professionals na to? Napakalawak ng sakop nila kasi sumasabay sila sa mismong ikot ng buhay ng tao. Nagsisimula yan sa mga sanggol, napakaselang pagpapakain at tamang kalinisan. Tapos sa mga bata, kailangan ng pagbabantay at matinding suporta sa pagunlad nila. Nandyan din ang pag-aalaga sa mga taong may espesyal na pangangailangan o PWDs na humaharap sa mga pisikal o mental na hamon. Hanggang sa mga nakatatamba na kailangan ng tulong sa paggalaw, sa mga gamot nila at sa pang-araw-araw na buhay. Literally, buong spectrum ng buhay ng tao ang hawak nila. Seksyon 3, home care, mga ospital at iba pa. Ngayong alam na natin kung sino ang inaalagaan nila, silipin naman natin kung saan sila nagtatrabaho kasi itong mga health environments na to, ibang level ng pag-iingat ang kailangan. Isipin nyo, dalawang magkaibang mundo to. Sa isang banda, nandiyan ang private home care. Dito, kailangan mo ng tahimik, pero sobrang talas na pagbabantay sa loob mismo ng pribadong bahay. Madalas, ikaw lang mag-isa kasama ang pasyente. Sa kabilang banda, nandyan ang mga ospital at klinika. Mabilis, maingay at sobrang kailangan ng klinikal na koordinasyon. Dalawang magkaibang sitwasyon, parehong nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Pero hindi lang tayo nakakahon sa bahay at ospital. Itong Caregiving NC2, nagbubukas to ng mga pinto globally. Pwede silang mapunta sa mga childcare centers, sa mga pasilidad para sa matatanda, sa mga residential care institutions o kaya naman ipadala sa ibang bansa bilang overseas professionals. Talagang in-demand ang credential na to sa buong mundo. Pero syempre, kahit saan ka pa mapunta, sa tahimik man na home care o sa sobrang busy na healthcare facility, hindi pwedeng mawala ang 4 na pangunahing katangiang ito. Pasensya, responsibilidad, respeto at malasakit. Kahit gaano ka pa kagaling sa technical side, kung wala tong 4 na human traits na to, hindi ka magiging epektibong caregiver. For sure yun. Seksyon 4, ang 786 oras na pagsasanay. Pag-usapan naman natin yung mismong training. Gusto kong pagnilayanin nyo kung gaano katinding dedikasyon ang kailangan bago pa man makahawak ng pasyente ang isang profesional. Mapapansin nyo kaagad yung nakakagulat na hatian ng oras dito sa mga competences ng programa. Meron tayong basic at common pero tingnan ninyo kung gaano kalaki ang sakop ng core competences. Grabe, di ba? Para madaanan natin ng mabilis, yung unang 36 na oras, hinati sa basic at common. Nandito yung mga pundasyon tulad ng communication sa trabaho, teamwork at paano maging profesional, pati na rin yung basic housekeeping at pagpapanatili ng malusog at ligtas na kapaligiran. Importante to, oo, pero kumbaga warm up pa lang yan. 750 oras.
Hayaan nating mag-sink in yan sandali. 750 oras na nakalaan eksklusibo para lang sa core competencies. Halos 1,000 oras yan ng purong pag-aaral, pagsasanay at direktang application. So the main takeaway here is halos buong training program ay nakatutok sa direkta at hands-on na medical at emotional na suporta para sa mga nabanggit natin kanina. Dito na pinag-aaralan ng malaliman yung pag-aalaga sa mga sanggol, ligtas na paglipat at pag-alalay sa mga nakatatanda at PWDs, at yung pagsubaybay sa kalusugan nila sa mismong home care o pasilidad. Walang oras na nasasayang. Sa madaling salita, makikita nyo rito na isa itong nakakapagod na 786-hour journey mula sa pinaka-basic na 18 hours, common na 18 hours, at yung mabigat na 750 hours para sa core. Hindi biro ang dumaan dito at ang sinumang makatakos nito ay talagang dumaan sa butas ng karayom. Seksyong 5, isang propesyon at bokasyon. Papasok na tayo sa ating huling bahagi. Dito, pag-iisipan natin yung mas malalim at makataong epekto ng propesyong ito. Bakit nga ba to napakahalaga sa isang napaka-personal na level? Isipin nyo na lang yung level ng tiwalang kailangan para papasukin ng isang caregiver sa sarili ninyong bahay para alagaan ang inyong bagong silang na baby o yung inyong matanda at nangihinang magulang. Sila ang nagiging tulay para magpatuloy ang ikot ng buhay na may dignidad kahit hindi na kaya ng pasyente ang sarili niya. At kahit gaano pa kabigat yung technical at medical training nila, ang pinakahuling na ibibigay ng isang mahusay na caregiver ay yung mga bagay na hindi nabibili. Oo, nagbibigay sila ng pisikal na tulong, pero nag-aabot din sila ng emosyonal na suporta, pinapanatili ang dignidad ng inaalagaan, at higit sa lahat, nagbibigay sila ng tapat na pagsama o companionship, lalo na sa mga pasyenteng madalas nalulungkot. May napakagandang quote mula sa source natin na nagbubuod nito. Ang caregiving ay itinuturing na parehong isang propesyon at isang bokasyon dahil nangangailangan ito ng kasanayan, pasensya, malasakit at dedikasyon. Hit the nail on the head, di ba? Dalawang mukha ito ng iisang karera, ang pagiging isang highly skilled professional at ang pagkakaroon ng pusong handang maglingkod sa kapwa. At para tapusin ang ating explainer ngayong araw, iiwan ko sa inyo ang tanong na to na direkta nating kinuha sa mga training modules nila. Bakit mahalaga ang caregiving at paano makatutulong ang isang caregiver sa ibang tao? Gusto kong pag-isipan ninyo yan, hindi lang para mas ma-appreciate natin sila, kundi para tingnan din natin yung sarili nating kapasidad para sa malasakit at pag-unawa sa mga taong higit na nangangailangan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin at hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga makabuluhang paksa.